Ang pinakaunang F-16 fighters ng bansa ay inaasahang magmumula sa Denmark. Ito ay matapos kumpirmahin ni Philippine Ambassador to the United States, na si Jose Manuel Romualdez sa isang panayam, na ang Denmark ay ang siyang third-party country na magsusupply ng refurbished and upgraded na F-16 fighters sa Pilipinas. Ito ay bahagi lamang ng pangako ng Amerika ng tulong para sa Pilipinas, sa kasalukuyang modernization efforts nito sa kanyang hukbong sandatahan, particular sa air surveillance and interdiction capabilities ng kanyang Air Force. Di katulad ng ibang mga bansang bumibili din ng mga second-hand na American defense products tulad nitong F-16, kung saan sila mismo ang gagastos sa refurbishment and upgrades, at hihingi pa sila ng permiso at approval mula sa Amerika para mabili ang mga nasabing kagamitan, sa panig ng Pilipinas ay di na ito kailangan. Ito ay dahil ang Amerika mismo ang mag-refurbish at mag-upgrade ng mga ito, gamit ang kanilang sariling pera, logistics and parts, at saka ibigay sa Pilipinas. Hindi pa malinaw kung ilang squadron ang ibigay sa Pilipinas bilang unang batch, ngunit ayon sa mga nauna ng mga report, ay aabot sa hanggang 4 na squadron ang maaaring makuha ng Pilipinas mula sa Amerika. Marami naman ang nagtatanong kung ano na nangyari sa JAS-39 Gripen mula sa Sweden. Ayon sa report ng Department of National Defense, base sa kanilang 2024 procurement updates, ang pagpirma na lang o ang pag-ratify at pag-finalize ng Memorandum of Understanding mula sa Parliament ng Sweden government, ang siyang tanging kulang upang umusad na ang pagbili ng 14 na JAS-39 Gripen. At base sa report, ay hindi pa naghahanap ng ibang supplier ang Pilipinas maliban sa JAS-39 Gripen. Ibig sabihin, talagang umaasa ang Pilipinas, na ma-ratify na ang Memorandum of Understanding na ito na pinirmahan ng Pilipinas at ng Swedish Ambassador noong nakaraang taon. Bakit nga ba hindi naghahanap ng ibang supplier ang Pilipinas tulad ng F-16 Viper? Malinaw na base sa mga report na ating tatanggap nung nakaraang buwan, na talagang hindi kaya ng Pilipinas, na bumili ng isang squadron ng F-16 Viper na brand new. Ang isang squadron ng F-16 Viper ay aabot ng hanggang $2.5 billion. Halos kakainin nito ang buong operational annual budget ng Department of National Defense. Ito ang dahilan kung bakit ang ating gobyerno ay hindi nagdagdag ng malaking budget para sa pagbili ng mga bagong multi-role fighters, dahil talagang nakatuon na ang kanilang paningin sa JAS-39 Gripen. Ang pagbili ng JAS-39 Gripen ay ang pinakamabilis at ang pinakamura na paraan upang magkaroon ng agad-agad sa kanilang inventaryo ang ating Philippine Air Force ng multi-role fighters. Bukod pa ito sa kasiguruhan na natatanggap ng Philippine Air Force na sigurado na may darating na mga F-16 para sa kanila, bagamat ito ay second-hand, ngunit ito ay upgraded at di hamak naman na kahit hindi ito ang latest model, pero ang capability nito ay hindi rin matatawaran at isang malaking threat ng sino man ang makaharap ang ganitong klaseng fighters. To summarize, ang bansang Denmark ang siyang third-party country na magsusupply ng F-16 sa Pilipinas, at ang Amerika mismo ang gagawa nito pagka-process para sa Pilipinas. At hindi pa tinatantana ng Philippine Air Force ang 14 na JAS-39 Gripen mula sa Sweden, dahil naniniwala sila na maaprubahan din ng Swedish Parliament ang Memorandum of Understanding nito sa ating Department of National Defense.